Hello mga kasari, good afternoon po sa inyong lahat. Magandang tanghali. Lalo na sa mga dito sa taga Davao, Davao del Norte, Davao del Sur, and of course sa iba pa nating mga kalawig bansa. Yes, sa mga nanonood nating mga OFW and of course sa ating dito sa Pilipinas. So, magandang tanghali po sa inyong lahat mga kasari. So, mga kasari, ang pag-uusapan natin ngayon is, ito lang siya, naisip ko siya mga kasari kasi nga na ano ako sa mga nanay na walang trabaho at minsan ang iba iniwan ng mga partner. Gusto kong i-share sa inyo na ang pagninegosyo mga kasari is magandang idea. So hindi na natin kailangan mag-apply ng abroad para iwan natin yung anak natin tapos wala na nga tatay, wala pang nanay. So mas maganda mga kasari or mga kapwa ko mga nanay na magnegosyo na lang tayo. Kahit sa maliit na halaga mga kasari, pwede nating simulan ang negosyo kung ano yung hilig ninyo or naisip ninyo na negosyo. So, kailangan mo lang talagang simulan kasi hindi mo malalaman mga kasari na asenso ka kung hindi mo siya sisimulan. Kasi sa pagkakamali mo mga kasari, sa pagsimula mo ng negosyo, dyan ka matututo. Huwag ka lang tumigil, patuloy lang hanggang sa marating natin yung kaginhawaan or yung asenso natin na hinahanap natin. So, ito mga kasari, lalo na dito sa mga probinsya, na-observe ko kasi dito sa amin, may iba talaga na naiwan ng kanilang mga partner at sila na lang ang nagtataguyod sa kanilang mga anak. So, ang first kasi na naano nila is talaga is mag-abroad. So, iniwan na kayo ng father o partner mo. Wala nang ama yung meron mang ama pero hindi nakasama ng bata ang tatay. So wag mo namang iwan pa ulit. Wag mo hayaan na mawalan pa siya ng nanay. So ito mga kasari, isa-suggest ko talaga na business sa negosyo dapat talaga tayo. Lalo na kapag nanay na talaga tayo mga kasari. Ito na-realize ko talaga na nanay na ako na kailangan talaga may pera ang isang babae. Para kung ano man ang mangyari, at least may makukunan tayo na pwede nating panggasto sa ating mga anak. So, eto mga kasari, kahit sa maliit na halaga, inisip ko lang mga kasari, kung dito sa probinsya, kung dito ka lang nakatira sa probinsya at meron ka namang mga kapitbahay na pwedeng maaring bumili sa yung mga paninda, kung ano man yung inisip mo na paninda, pwede mo nang simulan. Pwede mo nang simulan. Kung mahilig ka magluto. Kung magtinda, ito naman ang i-share ko sa inyo is sa puhunan na 1,500, pwede ka na magsimula ng tindahan. So, sa tindahan mga kasari kasi, nandyan yung paroling-rolling lang kasi yung pera mo. So, hindi ka na masyado maasikaso mo pa yung anak mo. So, ayan mga kasari, yung i-share ko is yung 1,500 na puhunan, ano ba yung pwede nating ibili para makapagsimula ng negosyo. So, idagdag na lang natin mga kasari, kung marunong tayong magluto, ayan, magluto-luto tayo. Kung ano pa yung pwede nating maisipan na ibenta dyan. Kapag na-roll na yung, may another capital ka. So, ito mga kasari, sa 1,500, naisip ko lang din to, maganda kasi siyang idea. Kung meron kang 1,500, kung member ka ng 4-piece, malaki din kasing tulong mga kasari. Kung member ka ng 4-piece, mostly kasi maraming member dito sa area namin na 4-piece. So, yung makukuha nyo sa 4-piece mga kasari, pwede nyo kasing simulan sa negosyo. Huwag mo siyang lang na para lang doon sa inegosyo mo siya, i-roll mo siya mga kasari, and then, yan, i-refund mo na lang yung mga nahiram mo na dapat sa anak. So, kahit simulan natin sa 1,500 na puhunan mga kasari, ano ba yung pwede nating ibili sa 1,500? Kasi sa sobrang mahal ngayon mga kasari, ano ba yung pinaka-importante na lang na pwede nating bilhin at pwede nating itinda sa ating bahay. So, kahit bintana pa yan, pwede mo siyang gawin ng tindahan, bilhan mo lang yan siya ng screen, ayan, pwede ka nang magtindahan. So, ato ang naisip ko mga kasari, mga basic lang to. So, pinintada ko na to mga kasari is na tumutal siya ng mga 1,473. Pero depende kasi sa presyo na
sa pagbili ninyo. So, eto mga kasari, ang itlog na 1 tray, yung large, is 225. So, pwede ka magbili ng isang tray ng itlog, 1 kilong mantika. Ang 1 kilong mantika mga kasari is nasa 75 pesos. Ang noodles, 20 pieces. So, nasa 160 siya kasi 8 pesos yung isa. Pwede mo siyang ibenta ng 10 pesos. So, may kita ka na na dos-dos. Kahit sa maliit na mga kasari, at least meron ka talagang pinagkukunan. Bili ka ng bitchin, asin, sugar, magic sarap. Lagyan mo din siya ng toyo, suka, sabon, shampoo, toothpaste. Lagyan mo din siya ng 2 piraso o 3 piraso tatlong pack na biscuit, 2 pack na candies, at saka junk foods, kahit 100 pesos na junk foods mga kasari. So, yan, sabon, shampoo, toothpaste, dapat meron kang asin, asukal, bitchin, yan, mga mantika. So, ito yung mga kasari ang inano ko. So, tumutotal siya mga kasari na nasa 1,473. Dito sa home store to na price, yung inano ko. Ay, yung iba naman is hindi kasi yung itlog, iba yung presyo sa home store. So, kung may pagkukunan ka na medyo barato na doon ka kukuha ng items. And then, ibenta mo siya sa iyong bahay o tindahan. Gawin mong tindahan kung meron kang bahay. Meron kang bahay, at kung magkaroon ka ng pera na ganyan, simulan mo na talaga. Kasi ang pagninegosyo is, wala siyang right time. Ang lang talaga is, kailangan mo lang talaga siyang simulan. Kasi kung hindi mo siya sisimulan mga kasari, yung takot mo talaga, baka malugi. Hindi mo yan siya malalaman kung hindi mo siya sisimulan mga kasari. Ako kasi, ito, ang alam ko is, itong tindahan ko is, talaga mga kasari, challenging siya sa akin kasi nga, talaga sa akin, yung partner ko kasi is, siya talaga ang nagbabudget at wala akong kapera-pera talaga mga kasari. So, lahat-lahat ng mga siya ang sweldo niya, kanya. So, kaya sa mga kapwa ko nanay na ganyan yung sitwasyon na hindi nagbibigay yung partner sa kanyang income, pero siya ang nagbabudget, siya ang nagpo-provide, okay na yan sa akin kasi kaysa maglalis. So, alam natin ng mga Pinoy na dapat kung ano yung income ng lalaki is talaga sa babae. So, nakadepende na din naman yan mga kasari. Kung marunong naman mag-budget si lalaki, hayaan mo na sa kanya. At ikaw na lang babae, maghanap ka na lang ng sarili mong income para may sarili kang pera. So, isa yan siya sa mga challenging sa atin mga nanay, kapwa ko nanay na challenge talaga. Gusto mong magkaroon ng sarili mong pera, gusto mong magkaroon ng sariling yung ma-provide mo din yung mga pangangailangan ng anak mo, yung mga, kasi hindi kasi alam yan although nagpo-provide yung partner ng mga bagay na kailangan nyo sa pamamahay, iba pa din yung hinihingi ng, kasi ikaw kasi ang nakakalam kung anong kulang kasi ikaw ang nandyan sa bahay, pero hindi ko siya magawang sa partner ko kasi nga nasa kanya na lang kung ano yung ipo-provide niya. So, which is, hindi ko gusto sometimes, hindi mo talaga, although, contented ka na na-provide niya yung mga pangangailangan, pero iba't pa rin yung mga pangangailangan na alam natin mga babae, tayo lang ang nakakaalam. So, kasi meron tayong mga babae, meron tayong alam na, ito kailangan to sa bahay, alam mo yon yung mapaglaanan natin ang budget. Pero hindi yan magagawa kung yung partner mo is hindi magbibigay sa'yo. Sila mismo ang magpo-provide. Sa kanila lang kasing ipo-provide mga kasari is yung bigas, yung mga bayad sa kuryente, yung load ng TV, yung mga ganun lang na yung mga pangangailangan bata, gatas, ganyan. So, hindi yan nila alam kung ano pa yung ibang hinihingi ng mga bata. Kaya ako naman mga kasari, minsan talaga nabubudol na lang ako minsan sa Shopee kasi nga may hinihingi yung mga anak ko na ganyan. Need talaga ng mga bata. Kaya mga kasari, mga kapwa ko nanay na ganito ang sitwasyon, talagang ipurso nyo talaga na magkaroon ng sariling income kasi
walang ibang magbibigay sa inyo niyan kundi yung sarili nyo lang. Yung sarili nyong pagsisikap at pagtsatsaga, kasi yan ang sa inyo para masenso. At the same time, makatulong ka sa family. Yan ang nakaganda kapag may sarili kang negosyo. Ito naman, pasalamat ako kasi na-provide talaga kahit paano, kahit hindi naman siya ganun kalakas yung tindahan ko as of now. Kasi alam natin na yung market lang natin is nasa swimming pool. Pero pasalamat ako kasi kahit paano, meron kang pera. Kahit piso-piso pa yan o magkano lang yung pera mo, at least meron. Hindi ka na manghihingi or nakakapagod kasi kapag talagang hindi ako sanay nga maghingi ng pera, maghingi. Sanay ako na ako yung magbibigay. Pero sa sitwasyon ko ngayon, parang ako kasi yung nanghihingi. Sitwasyon ko noon, nung wala pang tindahan, parang hingi ka lang ng hingi. Bayad ng utang, ganyan. Talagang nakaka-stress. Sa totoo lang, nakaka-stress ang walang pera. Lalo na kapag lumalaki yung utang, kasi nga, may mga biscuit, may mga other expense pa yung mga bata. Hindi lang ganun yung bigas, yung mga Tapos pag lalaki yung utang, magrereklamo yung partner nyo. So, talagang ina-advise ko sa inyo mga kasari, mga talagang magandang mag-business. Kasi nakaka-stress free din. So, although ito, challenging sa akin yung pagtitinda mga kasari, kasi nasa ilang months wala pa tayong 1 year dito sa tindahan. Napaka-challenging. Pero, before sana mag-end yung is gusto ko yung meron pa kasi akong dito kasi ang nag-provide nito mga kasari is yung kapatid ko. So, hindi siya totally na nakukuha ko pa yung yung capital, kasi nga hindi naman lahat yung mga sabon, yung mga is na-consume lang. Pero pasalamat lang ako kasi nga excuse me, yung ibang mga paninda naman na dito namin kinukuha ni partner is sometimes nagpo-provide siya kapag naubusan ako ng sigarilyo, siya na yung bibili ng mga ganong items. So, ayan, parang na namin siya na hindi ko naman alam kung paano inaano ni partner yung sweldo niya. Alam ko may binabayaran kami na paluwagan kasi ang paggawa naman ng tindahan is galing sa paluwagan. So, ayan, kahit anong kayong mga nanay o tayong mga nanay, kung alam nyo na kailangan at talagang gusto nyo, simulan nyo na ang pagnenegosyo. Ito, kahit sa 1,500 na puhunan mga kasari, ikikita ka na nito, marurulot mo na to. Kapag may alam ka din na mga luto-luto, pwede mo na siyang ibenta din dyan para may income tayo. Huwag natin hayaan na yan, mag-a-abroad. Hindi ko naman inano ang pag-a-abroad, pero kung wala nang tatay yung anak nyo, tapos bata pa, wag yun nang iwan. Magnenegosyo na lang kayo at magtulungan kayo ng inyong anak. Sooner or later, aasenso din. So, hanggang dito na lang muna mga kasari, at medyo mahaba-haba na yung pinag-uusapan natin. So, ito lang naman is point of view ko to sa mga kapwa ko nanay na iniiwan ng partner, iniwan ng mga partner at nahihirapan ng trabaho kasi may mga bata. So, pagtitinda at pagnenegosyo ay isang napakagandang idea para sa atin po. Kaya simulan nyo na. Wag na kayong mag-isip. Kung may pera na kahit 1,500, 1,000 pa yan, simulan mo na ang pagnenegosyo. Tulad ko nito mga kasari. Ito yung pastillas na ginawa ko. So, bibili ka lang ng gatas. Pwede mo siya ibenta sa tinda-tindahan. Kung hindi naman ganun kalaki yung capital mo o yung pera mo. Kunyari, meron ka lang 500 pesos. Bibili ka ng birch tree, 300 pesos. Bibili ka ng condense. Bibili ka ng butter. So, yun lang ang kailangan mo. Tsaka 1/4 na sugar. So, makabili ka na nito. So, pwede mo siya ibenta ito ng 2 pesos o dalawang
dalawa 5. Ang bentahan ko kasi nito mga kasari is dalawa 5 pesos. Kasi ang candies namin dito mga kasari, ang bentahan is 3 5 piso. So, ito naman is dalawa 5 piso. So, ito mga kasari, oh. Pwede mo siya lagyan ng marshmallow. Ito nilagyan ko kasi ng marshmallow, yan. Ito, malakas to sa tindahan ko. Minsan kasi na-curious sila, ano yan? So, ayan, kaya napabili din sila. So, ayan, naglagay din ako nito sa home store. So, pwede mo na siyang simulan kahit anong isipin nyo na business. Pwede nyo siyang simulan mga kananay, mga kapwa ko nanay. Kasi, ang pagnenegosyo talaga ang key para maging successful tayo at ma-provide natin yung mga needs natin. So, hanggang dito na lang mga kasari, and thank you so much sa pakikinig ninyo sa aking mga katsikahan or chika-chika dito sa ating tindahan. So, ako si Ma'am Shitin, ang inyong chika at kanegosyo idea, and of course, ang tindera at vlogger ng Davao City. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel mga kasari, welcome po kayo sa aking channel, and please do subscribe and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload na video. Bye-bye po!